Hi guys, annyeonghaseyo. This is Ryan in South Korea. Sa ating mga followers sa Facebook guys, sa ating 69,000 followers sa Facebook, sa ating 2K na followers sa YouTube at sa ating TikTok, kumusta ating lahat. So ngayon ay winter na dito sa South Korea at malamig na. At ngayon guys, share ko sa inyo itong payslip natin sa buwan ng October. Para sa mga EPS aspirants guys na gustong pumunta dito sa South Korea na magtrabaho, ay para maka-inspired lang, hindi natin ipagmamayabang, subalit para ma-inspire lang natin sila, no? So yung payslip natin, ito yung pangalan natin, Rayon sa Korean, Ryan sa Korean, Rayon. So ito yun, buwan ng October. Last month, sahod natin ito last month. So, bakit ko i-share ito guys? Hindi sa pagmamayabang, upang may ma-inspired lang. At kasi sa lahat ng payslip na natanggap ko dito sa South Korea, ito yung pinakamalaki na natanggap ko. Kaya naisipan kong i-share man lang, at kahit paano may inspired na ating mga EPS aspirants na gusto din pumunta dito sa South Korea. So ito ay umabot ng pinakamalaki na, simula nung dumating ako dito sa South Korea, pinakamalaki na sahod na natanggap ko ay umabot ng 4.4 million. 4.4 million. Sa piso guys, yung umabot dito ng 183,000 sa piso. At isang buwan na tinasahod. Isang buwan na 12 hours yung duty, Monday to Friday, at may Sabado pa. At may yagan, 12 hours din. So kaya ganito kalaki yung sahod natin kasi yun, batak sa UT. So sa 4.4 million sa piso, nasa 183,000 sahod natin last month. Pero may kaltas pa ito guys. Dahil may kaltas pa ito, nasa yung malinis natin ay nasa 4.1 million won, 4.1 million Korean won yung malinis natin. At sa piso nasa 172,000 pa din sa piso. So sa lahat ng sa lahat ng sahod na natanggap ko dito sa South Korea guys, ito yung pinakamalaki. Yun nga, malaki yung sahod pero pagod pa din. Sabi ng iba, baka sa hospital yung bagsak natin. So hindi lahat ng sahod dito sa South Korea guys ay ganun kalaki. Kasi may iba na basic lang, 8 hours lang yung duty. So sa amin is 12 hours every day, panggabi man o pang umaga. So yung iba 8 hours duty every day, tsugan lang yun, wala pang yagan. So kasi yung company namin malakas, nasa Bakalan. Kadalasan din kasi ng mga Bakalan dito guys ay malalakas. So yung company namin is everyday yagan or tsugan. Yagan panggabi or tsugan pang umaga. Pag yagan 12 hours, 8 to 8 yung duty namin. Halimbawa, masok kami ng alas 8 ng gabi, yung out namin alas 8 din ng umaga. Pag tsugan, alas 8 ng umaga, yung out namin alas 8 ng gabi. So ganun, nagkataon din na last month maraming mga nagkataon ng Chuseok ko, last month holiday. At pinakiusapan kami kung sino yung pumasok, pwede kasi yung mga kasamahan ko sa bahay nagbakasyon sila. Ako hindi naman ako nagbakasyon, hindi ako umuwi ng Pinas, kaya ayun, pumasok ako. Kaya ganito yung kalaki yung sahod natin guys. So 172,000 mahigit yung malinis natin last month na sahod natin. So maraming mga EPS guys na nandito sa South Korea na hinahangad itong sahod na ito na ganito kalaki. Meron din iba na satisfied na lang sa sahod na basic minimum, kasi pag basic kasi yung sahod guys, minimum, relax na din naman yung trabaho. So hindi gaano pagod yung katawan natin. Pag ganito yung sahod,
talagang pagod din yung katawan. Masakit na sa katawan, kaya konti lang yung pahinga natin. So, pero thankful pa rin tayo kasi kahit papaano, hinahanap ng ibang EPS yan na yung ibang mga EPS din nagpaparelease kasi yun nga, mahina yung company nila. Walang OT, 8 hours lang. Kasi pag 8 hours guys, 82,000 kasama pa yung kaltas. So, malit na lang yung natitira sa kanila. Papadala pa tayo sa Pinas, yung savings natin. So, ayun, konti na lang yung natitira. So, yan yung reason ng iba kaya nagpaparelease. Naghahanap ng mas malakas na company. So, bakit ko senior to sa inyo? Kasi hindi naman sa pagmamayabang, kasi hindi naman din natin nakukuha to ng madalian. Pinaghirapan din naman natin. Gusto lang natin may ma-inspire na mga EPS na gustong pumunta dito sa South Korea, na huwag sila sumuko sa kanilang pangarap at kahit papaano patuloy pa rin sa kanilang hangarin na makapunta dito at makapagtrabaho dito sa South Korea. So, ganito talaga yung sahod guys pag may Sabado pa. Mas malaki kasi yung double pay kasi yung rate ng Sabado. Tulad sa amin pag yung yaga namin 12 hours, yung isang gabi ay umabot ng 6,700. Pag umaga naman mas maliit yung rate kasi pag umaga nasa 4,700 lang yung pang umaga namin. So mas malaki yung isang linggong yaga namin guys. Isang linggong panggabi na Monday to Friday na duty, 12 hours, ay umabot ng halos 35,000 sa piso. Isang linggo lang yun. So kahit paano hindi natin kitain sa Pinas yung ganong kalaki na sahod. So sa ating mga EPS na nag-aaral at yun nga, gustong mag-exam, pagpatuloy lang. At sa mga hindi pa na-hire, kasi marami pa kasi guys na hindi pa na-hire dito sa South Korea, mga kasabay kay LT21 hindi pa rin na-hire. So pagpatuloy pa rin yung wag sukuan yung pangarap natin. So ayun lang guys, God bless at ingat tayong lahat. Sana matupad natin yung pangarap natin bago matapos itong 2025. Sa lahat guys na gustong pumunta dito, lagi lang kayong manood ng mga vlogger na nandito sa South Korea, kasi ganyan din ako dati. Nung nandyan pa ako sa Pinas, halos lahat ng mga vlogger dito pinapanood ko para ma-inspired ako, kasi yan yung nagpapa-inspired sa akin dati. At ngayon pinagpatuloy ko lang at ngayon nandito na ako sa South Korea. So ayun lang, God bless sa ating lahat at good luck, at huwag mapaghinaan ng loob, patuloy pa rin at hanggat makamit natin yung mga pangarap natin. So ayun lang, God bless.